Alright. Pinagpalang umaga po mga katinapay. Nakamit ata. Ayan, okay na. Praise God! Isang Wisdom Wednesday morning po sa lahat ng katinapay natin. Medyo nagkaroon tayo ng technical problem kanina. But by the grace of God, we have our daily bread ngayong pong umaga po na ito. Pati tayo sa lahat ng katinapay natin na maagang ginising ng ating Panginoon. Praise God! Pinagpalang Wisdom Wednesday morning kila Mary Jane Nepas dyan sa Marilao, Bulacan. Ganon din kay Sister Bing. Praise God! Welcome po sa ating daily bread. Sabi ni Kuya Eddie, blessed morning po sa lahat. Po sa Pampanga, no? Wisdom Wednesday to all watching. Sabi po ni Mami. Shout out kay Mami dyan sa second floor ng Bible House. Yan. Si Sister Jean bumabati rin po sa atin ng Blessed Wisdom Wednesday. Alright, bumabati rin po si Mami. Binabati po niya ang lahat ng kanyang relatives, Diana and family dyan sa Bicol. Ganoon din po bumabati sa atin si Sister Eta Yatko. Good morning mga katinapay. Shoutout din kay Tita Annie. We're praying for your family po. Ganoon din kay Sister Jean. Salamat po sa pagtag ng inyong mga kaibigan at family members. Blessed morning mga kapatid, katinapay, kape po tayo. Alright, salamat po Sister Jean. Kape tayo mga katinapay. Alright, pinagpalang umaga po sa lahat po ng maagang ginising ng Panginoon. Yan, good morning daw po. Sabi ni Mami kila Mama Sol and family. Maray na aga sa mga kabayan at katinapay, sabi po ni Sister Maricar. Bicolana rin pala si Sister Maricar. Yan, maraming salamat sa mga nagtatag na po ng inyong mga family members and friends. Yan, sabi ni Mami, wisdom blessed to all my relatives at Rapu-Rapu Albay. Alright, thank you so much. Good morning and blessed Wednesday po to everyone, sabi ni Sister Bing. Good morning mga katinapay. Yan, salamat kay Sister Tin, sa lahat ng mga asterisk din natin na talaga namang patuloy na nagsisilbing pagpapala sa bawat umaga by sharing and tagging your friends, no? Sabi ni Tita Ani, gandang umaga po sa lahat. Yan, magandang umaga po at ganoon din sa lahat ng katinapay sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pagpalain ng Panginoon ang inyong pamilyang re-represent dito sa daily bread natin. Thank you so much. Good morning po kay Sister Rachel Rolite. All right. Kay Sister Gray Jean, kay Sister Che Lakbayan, blessed morning po sa lahat. Yan, salamat sa pagtag ng iyong mga kaibigan. Blessed morning kay Sister Gray and welcome to our daily bread community. Kasin glad, sabi ni Sister Jean. All right. Bicolana pala sila, no? Sister Maricar. Shout out sa mga Bicolana at Bicolana dyan na talaga namang charito, pinagpala ng Panginoon. Blessed morning din po kay Sister Edita, kay Pastor Pep Dinglasan. Charito morning din po sa inyo, Pastor. Blessed morning kila Sister Merly. Salamat po sa pagsama sa ating daily bread ngayong umaga po na ito. Kung kayo po naging pagpapala na sa inyong mga family members and friends by sharing and this daily bread and tagging your family members and friends, ihanda na po natin yung ating mga puso sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. And then please ready also your Bibles with you, by notebook and ballpen. Amen. All right. Blessed morning kila Sister Mylene Karcha, kila Sister Shepherdess Peace, kila Pray, kay Shepherd Andrew. All right. Bicolana rin daw pala, Sister Bing, no? Actually, yung wife ko rin, Bicolana. Yung mga Bicolana raw, magaganda, no? Amen. Siyempre, lahat tayo nilikha sa image and likeness ni God, no? Mga magaganda at pogi. Amen. Sige po, let us commit this learning time sa ating Panginoon. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa isang pinagpala at pinaburan na Wednesday morning. Indeed, this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Thank you so much, Abba Father. And we pray, Lord God, that this morning, kayo po ang mag-glorify sa aming pagtitipon. And may your Holy Spirit magnify Jesus as we study your words from the book of Proverbs. For we know Jesus is the wisdom of God. Ang fullness ng wisdom ay nahayag sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, sa aming pag-aaral, tulungan niyo po kami na mas makilala ka at maipakilala ka rin namin
sa aming mga mahal sa buhay at kaibigan. Help us, Lord. Help us to number our days and to be wise, Panginoon. Tulungan niyo po kaming maging mapagkumbaba sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Tulungan niyo kaming maging available and teachable at the same time. Sa iyo po ang glory sa lahat ng ito, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Welcome sa ating mga katinapay na kakarating pa lamang po. Good morning po, Papa Eric, sabi ni Dr. Ira. No? At welcome po kay Brother Christian Manzano, Tira. Thank you for joining us at sa lahat ng katinapay natin. Alright? Seek wisdom rather than gold, sabi po ni Sister Maricar. Praise God. Shout out din kay Shepherd Andrew na nagtatag na ng mga kaibigan. Alright? Sige po, ang topic po natin ngayon, mga katinapay, ay papamagatan nating HAT. H-A-T. HAT. Pakitag nga po sa comment section, H-A-T. HAT. Okay? HAT. Yung sombrero, no? May ipang tatakip natin sa ating mga ulo. Buksan natin yung ating mga Bibles sa book ng Proverbs. Proverbs chapter 26, verse 12. Alright? Let's open our Bibles and we can also see sa ating screen, ano? Proverbs chapter 26, verse 12. Let's read all together. 1, 2, 3, go. Begin. Do you see a person wise in their own eyes? There is more hope for a fool than for them. That is the NIV. Now let's see the Good News Translation, GNT. Sabi dito, Proverbs 26, verse 12, the most stupid fool is better off than those who think they're wise when they are not. Grabe, no? Sabi dito ng wisdom book natin, yung most stupid fool is better off than those who think they are wise when they are not. So, pinapakita po sa atin dito, mga katinapay, yung wisdom na kailangan po natin palang iwasan yung pagkakaroon ng kayabangan sa ating kaisipan. Yung darating ka sa punto mo na ayaw mo nang matuto pa. Enough na yung alam ko. Ayaw ka nang makinig sa iba. Alam ko na yung dapat kong malaman. Okay? Ito, danger po ito ng mga katinapay na matagal na sa simbahan. Yung baga, parang ikaw na yung isa sa mga pioneer ng simbahan o marahil, iba siguro, talagang nag-aral ng malalim sa Bible. Pwede pong magkaroon ng tinatawag na pride sa ating isip. Ano po? Na para bagang tayo na yung pinakamagaling. Ang sabi po ng wisdom ng salita ng Diyos, if you see a person wise in their own eyes, or if you are a person wise in your own eyes, you need to be very careful. Kasi sabi ng Proverbs, there is more hope for a fool than for them. Okay? Pinaghambing mga katinapay dito, a person that is wise in their own eyes at saka a fool. Okay? Parehong negative, di po ba? Parehong negatibo eh. Pero sabi ng wisdom book, may mas pag-asa pa daw. No? There is more hope for a person that is fool than the one who thinks they are wise when they are not. Sabi nga dito, no, sa Good News Translation, ginawan pa ng mas maliwanag na distinction. The most stupid fool. So hindi lang basta fool, yung pinakamangmang daw ay mas okay pa, mas better off pa siya kaysa sa isang tao na ang tingin niya sa sarili niya ay sobrang talino niya na pero hindi naman pala. Okay? Ano yung meron sa isang most stupid fool na bakit tinawag siyang mas better off siya kaysa sa isang taong ang tingin sa sarili ay sobrang talino? Okay? Tatlong bagay po itong HAT na kailangan natin na pang-cover ng head natin para hindi tayo maging wise in our own eyes. Tatlong bagay. Letter H is humility. Letter A is availability. And letter T is teachability. Halos iisa yung meaning, yung iisa yung kailangan natin.
The hat that needs to cover your head para hindi ka maging wise in your own eyes is letter H, humility. Pakitype nga po sa ating comment section, humility. Okay? Humility. Ang sabi po ng Proverbs 11 verse 12, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Kaya nga sabi ng Proverbs, ina-affirm niya within the book, internal affirmation, yung humility at ito namang pride, okay, ay nire-rebuke niya internally within the book of Proverbs and also within the whole Bible. Makikita natin dito, kaya sabi ng Proverbs, yung key verse natin, Proverbs 26 verse 12, the most stupid fool is better off than those who think they are wise when they are not. Okay? Okay? When pride comes, because when pride comes, then comes grace, but with humility comes wisdom. It is wise to be humble. Amen? Sabi sa Proverbs 22 verse 4, humility is the fear of the Lord. Ang tao mapagkumbaba, may takot sa Diyos. Amen? Nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sabi dito, its wages are riches and honor and life. Kapag daw ang isang tao mapagkumbaba, nagresulta sa buhay niya ng tatlong bagay, riches, honor, life. Amen? Ang isang mangmang na kulang sa kaalaman, basta mapagkumbaba, madaling turuan. Basta magpakumbaba, mapapabuti. Amen? Madaling i-correct eh. Pero ang isang tao na ang tingin niya sa sarili niya, he is the wisest person. He or she is wise in their own eyes. That is so dangerous, mga katinapay. Nag-iintay po sa buhay niya ang kahihiyan. Nag-iintay po sa buhay niya ang kapahamakan. We talk about this, I think last week, yung kahalagahan po ng pagpapakumbaba. Amen? So, pangalawang cover ng head natin, humility, kakonect nito yung availability. Kasi kapag ka ikay nagpapakumbaba, ibig sabihin, available ka sa posisyon ng pakikinig, sa posisyon ng pagpapakorek, pagpapabalanse. Amen? Sabi nga dito sa Proverbs chapter 9 verse 9, instruct the wise and they will be wiser. Okay? A wise person is always available to correction. He's always available to constructive criticism. Sabi nga dito, teach the righteous and they will add to their teaching, to their learning. So lagi silang available sa pagtutuwid. Amen? Sabi sa Proverbs 18 verse 15, the heart of the discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. So laging available sa pagkakatuto. Okay? Kapag po tayo'y kahit po tayo'y kulang sa kaalaman sa panahon na ito. Halimbawa, ngayon kulang ka sa kaalaman. Kung available ka, you are better than a person that thinks they are wise when they are not. Amen? Kahit mangmang ka sa ngayon, basta you are humble, you are available right now, you are better than the people who thinks they are wise. Kaya i-cover mo yung head mo ng hat. Number 1 is humility. Don't think huwag kang magtingin sa sarili mo na sobrang taas mo na sobrang galing mo na at ayaw mo nang makinig sa iba. Amen? Always be available for the correction, for the discipline, amen? For the constructive criticisms. Pag in-instruct ka, be available. Okay? Sabi nga dito, ang isang matalino daw, kapag tinuruan mo, will be wiser. Okay? Kaya nga itong pangatlo, teachability. Napakahalaga po ng teachability. No? Sabi nga dito sa Proverbs 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge. But whoever hates correction is stupid. Ito po yung wala sa
mga tao na who thinks they are wise, okay, when they are not. People who are wise in their own eyes, sila po yung walang hat na nagko-cover sa kanilang ulo. Wala po silang humility, availability, and teachability. Amen? Be teachable. Don't hate correction, mga katinapay. I know correction, discipline, even criticism is painful to hear. We are not at ease to receive this kind of things, but these things are beneficial for us. Amen? Yung mga pagtutuwid, lalo na yung mga magulang natin, di po ba? Kaya po tayo lumaki nang napabuti tayo ngayon, di po ba? Kung babalikan mo, ang higpit ng mga magulang natin nung mga unang panahon, tignan mo ngayong buhay mo ngayon, di po ba? Kung nakinig ka sa pagdidisiplina ng magulang mo, napabuti ka. Amen? But if you are a person who is wise in your own eyes, mga katinapay, nag-iintay po ang danger. Kaya po tayo wina-warn ng Book of Proverbs. Every time you read the Book of Proverbs, the Bible is always warning us against pride. Kasi pride is the original sin. Just like last week, di ba, we talk about in the middle of the word pride, there is I, self-centeredness. And you think you are wise in your own eyes. Mga katinapay, mas better para sa iyo yung most stupid fool. Amen? Kasi ang most stupid fool na walang pride, na hindi mayabang, siya ay humble, available, and teachable. Pwede siyang maging wise. Amen? Madali siyang ituwid kasi nakikinig siya sa correction. Kahit nagkakamali siya, pag tinuwid siya, hindi siya nagagalit. Kasi nga mapagkumbaba siya. Tingnan niyo po yung mga bata, mga katinapay. Isang meron po kami ngayong anak, si Caleb, pangalawang anak namin. He is turning 2 years old this December. Ang bilis niya po matutong magsalita. Siguro isa sa mga gift po niya kasi iba-iba po ang gift ng mga bata. Merong gift sa language, merong gift sa arts, merong gift sa motor skills, ano po. Iba-iba eh. Pero napansin ko sa mga bata katulad ni Caleb, na-observe ko sa kanila. Minsan, nabubulol sila, nagkakamali sila sa mga words nila. Pero whenever you correct them, hindi sila nagagalit. Pag kinorek mo sila, itinutuwid lang din nila yung ginagaya nila yung correction mo agad. Wala silang, grabe ka naman, antingin mo sa sarili mo, ba't mo ako kino-correct? Di ba? Hindi sila ganon. Whenever you correct them, ina-absorb lang nila. Kasi napakababa ng loob ng mga bata, mga katinapay. And they are always available for learning. Lagi nakatingin sa iyo yan, ino-observe ka nila. Lahat ng ginagawa mo, pinapanood nila. Kaya nga po sila ang bilis matuto ng kapag ang bata lumaki sa Bicol, marunong mag-Bicol. Pag lumaki sa mga Ilocos Norte, Ilocos Sud, Ilocano. Kasi nanonood sila, pinapakinggan nila, they are humble, they are available, and they are teachable. Kaya napakabibilis po ng mga bata matuto ng mga bagay-bagay, ng language, ano po. So makikita natin dito, mga katinapay, yung kahalagahan ng pagiging humble, available, and teachable. Amen? At tayo pinag-iingat ang ating Ama na nasa langit. Tuwing Wednesday, halos ilang beses tayong binigyan ng Panginoon ng mensahe po na ito. No? That do not be wise in your own eyes. Amen? Ang pagpapakumbaba po ay pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Don't think of yourself highly beyond what you really are. Amen? Gayahin nga po natin yung attitude ng ating Panginoon. Sabi ni Paul sa kanyang writings, we talk about last Wednesday, that though He is God, He did not consider equality with God. Rather, He humbled Himself. He became human being. He became a slave. Not only that, He became obedient to death, even death on the cross. You'll see that whenever Jesus Christ approached God, He always approached His Father with humility, availability, and teachability.
Pagka po ang Panginoong Hesus ay nananalangin, naalala niyo po yung nanalangin ng Panginoon sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, Father, may you take this cup from me, the cup of suffering. Yet not my will, but yours be done. Makikita niyo po doon yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong sa Kristo sa Ama. Lagi siyang available sa sasabihin ng kanyang tatay. Kaya nga po tuwing umaga, pumupunta siya sa tahimik na lugar para kausapin yung tatay niya. Nagdi-daily bread ng Panginoon. At bago siya matulog, nananalangin sa kanyang tatay. He make himself available for teaching, for learning, for fellowship with God. And he is teachable. Kung ano yung leading sa kanya ng Holy Spirit, kung ano yung kalooban sa kanya ng Ama, okay, sinusunod niya. Itulakan po natin yung ating Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas. Ano po? Mga katinapay, i-cover natin yung ating mga ulo. Cover your head with hat, with humility, availability, and teachability. Ito pong pag-attend sa ating daily bread, mga katinapay, is a form of applying hat. Why? Because you are humbling yourself before God. You are saying to God, Lord, kaya po kita inuuna kasi alam ko, apart from you, I can do nothing. Kaya bago ko gawin lahat ng gawain ko, ikaw muna, Lord. Amen? Alam niyo po, pagka po kayo halimbawa ay bibigyan na, may task ka halimbawa, imagine this, napuputol ka ng isang puno na hindi mo kayang yakapin. Bibigyan ka ng isang palakol. Meron ka lamang 3 hours para putulin yan. Alam niyo po, gugulin niyo yung unang 2 oras sa paghahasa. Okay? Para lang sa ganon, yung 1 oras mo, mas mabilis mong mapuputol yung puno. Kesa hindi mo hinasa, taga ka ng taga, ubos yung oras mo. Pero di po sa daily bread, kaya natin noong una, hinahasa natin, nagpapatuwid tayo, nagpapahasa tayo sa ating Panginoon. Para yung mga gagawin natin sa buong araw, mga katinapay, meron po tayong guidance ng salita ng ating Panginoon. Amen? Maging sa workplace po natin, sa eskwelahan natin, o sa business natin, o sa family natin, let's be humble, available, and teachable. Even kids, we can learn from them. Amen? Even our co-workers, we can learn from them as long as we are wearing our hat. Amen? All the time, wear your hat. Humility, availability, and teachability. Hindi ka na mapapabilang dun sa dalawa na wise on their own eyes, tsaka naman yung most stupid fool. Kasi ang anak ng Diyos, lagi may suot na hat. Amen? Pero kung nandun ka sa dalawa ngayon, suot ko pa rin yung hat, you will be counted as wise. Amen? Tandaan po natin, cover your head with hat. Higit sa lahat, alam mo that the Holy Spirit is the one working through you. Sabi nga ni Paul sa kanyang writings, di ba? Sa Philippians chapter 2, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Just cooperate with God. The Lord is working in you right now, katinapay. Lagi mo lang piliing maging mapagkumbaba. Lagi mo lang piliing maging available for learning. Maging available ka para kay Lord at maging teachable ka. At si Lord na yung kikilos sa iyo, mga katinapay, para mabago ang iyong puso't isip at ang iyong buhay. Amen? Praise the Lord. Let us cover our head with hat, with humility, availability, and teachability. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for this wonderful Wisdom Wednesday morning. Indeed, O God, we are fully loaded this morning with your words and wisdom. Thank you for correcting us, for warning us, for reminding us, Lord, and teaching us not to be wise in our own eyes. For there is more hope for a fool than to be a person who is wise in their own eyes. Help us to cover our head with hat, with humility, availability, and teachability. Panginoon, ang mga anak mo, kami pong mga anak mo, Lord, ay tinawag mo upang maging asin at ilaw sa mundo na ito.
Niling po namin, napatnubayan niyo po kami ng banal na Espiritu upang matagpuan kami na may pagpapakumbaba, na laging available sa iyo, pagtutuwid. At kami po ay handang matuto. Maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming pinapalago sa wisdom every day, Lord, and we entrust everything unto you. Salamat, Ama, sa lahat po ng katinapay namin na nakasama namin ngayon. Sa lahat po ng nire-represent nilang pamilya, bless their families, Lord. Provide abundantly for their needs. I pray for healing also for those who are sick right now. We claim, Lord, by the wounds of Jesus, we are healed. We are restored. Let your healing power, Lord, dwell, Lord God, in their bodies. And i-manifest ni Panginoon ang gospel sa ilang mga katawan. Salamat, Lord. Kayo po ang aming mabuting pastol, hindi kami magkukulang. Thank you so much, Lord God. Salamat po sa pagpapala ng iyong makapangyarihang salita. Thank you so much, Lord. We entrust everything unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Thank you so much sa lahat ng katinapay natin na nakasama po natin ngayong Wisdom Wednesday morning. Batiin po natin lahat ng katinapay natin, kila Brother Junar, kila Shepherd Team, kay Sister Isabel. Thank you for joining us. Kila Sister Jovita, kila Sister Ferlin, kay Ate Miles, kay Hanya. Hello, Hanya. Shoutout sa iyo. Kay Sister Ana, Sister Maricar. Thank you so much po sa inyong mga comments, sa inyong mga pagtatag. Kila Sister Bing, kila Shepherd Andrew, kay Brother Christian, kila Mami. Thank you so much po. Iba hindi ko na po makita dito sa ating comment section, pero maraming salamat din. Kila Papa comment section, pero kila Ate, maraming salamat din. Kila Sister Mylene, sino pa ba? Sila Sister Merly, Pastor Pep, kila Sister Edita. Thank you so much po. Kila Sister Jean, Sister Gray. Maraming salamat mga katinapay. Basa tayo ng ibang comment, And this we pray in Jesus' name. Amen. Sabi ni Sister Merly. All right. Kay Sister Bing. Amen. Thank you so much po, sa lahat po ng ating katinapay. Ganun din kay Daddy. Shoutout sa iyo, Daddy, dyan sa Lucena. Thank you din po, Shepherd Team. God bless you po. Maraming salamat mga katinapay. Magkita-kita po ulit tayo bukas. 6:30 a.m. sa ating Daily Bread hanggang Saturday, 6:30 a.m. po. Amen? At kapag Sunday naman, meron po tayong Sunday online simbahay ng alas 5 po ng hapon. By the way, isama niyo po kami sa panalangin mga katinapay. Si Dr. Ira ay, if God is willing, ay manganganak na po siya this week. Ang aming admission sa hospital ay tomorrow, Thursday, at ang kanyang schedule for CS ay sa Friday. So, magkakaroon po tayo ng bagong membro ng Team Tinapay. Amen? Ang aming pong pangatlong anak ay babae. Ang pangalan po niya ay mahaba. Rafa, pangalan niya ay Rafa Graciela Alitea. Yung Jehovah Rafa, tapos Grace yung Graciela, at saka Alitea is truth. So that is a testimony for us that God is our Jehovah Rafa, the God who heals in this pandemic. So pray for us mga katinapay. Kami po yung nagpa-swab na kahapon, by God's grace. Negative ang aming swab, so we're ready for admission for tomorrow. So next Monday po, at papakita namin sa inyo si Rafa, if the Lord is willing, na kami po yung makalabas agad sa hospital. Alright? Kapag po kayo may mga prayer request po pala mga katinapay, you can message us sa ating Facebook page. And also sa ating groups, pwede po kayo mag-post doon. Naka-private naman po ang ating Daily Bread group. Ganoon din po, pwede nyo po kaming i-message personally sa aming mga Facebook so that we can include your prayer requests sa aming mga personal quiet time. Amen? Maraming salamat po mga katinapay. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine on you. And may His grace, mercy, and love follow you all the days of your life. See you tomorrow po. Charito Wednesday po sa inyong lahat.